Ano ang sakramento? Ako po si Richard James De Leon, Configuration Stage 4 Seminarian ng Immaculate Conception Major Seminary mula sa parokya ng San Jeronimo sa Morong Rizal, Diocese ng Antipolo. Samahan niyo po kami sa espesyal na edisyon ng Share the Word! Ang sakramento ay itinatag ni Kristo. Lahat ng bagay ay may pinagmulan, gaya ng iba't ibang mga korporasyon at mga samahan. Meron silang itinuturing na founder o tagapagtatag. Ito ang taong nagsimula ng isang grupo o ng isang samahan. Gayun din naman, ang mga bagay na ginagamit natin sa araw-araw ay mayroon ding mga inventor na siyang nakaisip, nakadiskubre at nagsimulang gumamit ng mga ito, tulad ng bumbilya, na ilaw na pangkaraniwan nating gamit upang magbigay sa atin ng liwanag. Ang mga sakramento naman ng simbahan ay ganon din. Hindi ito basta-basta na isipan lamang ng mga pari o ng mga lider ng ating simbahan, bagkus ito ay tinatag ni Kristo. Sa katotohanan, na ang simbahan ay itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, ito'y nangangahulugan lamang na ang sakramento na ito ay itinatag at pinasinayaan din ng ating Panginoon. Bagamat maaaring hindi natin direktang makita sa Biblia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo ang mga sakramentong kilala natin sa ating simbahan, yun ang 7 sakramento. Makikita naman natin ito na ang mga ito ay pinag-utos niyang gawin ng mga apostol at patuloy itong ginagawa natin bilang isang simbahan magpahanggang ngayon. Katulad ng binyag, kung saan pinababanal ni Kristo ang tubig pambinyag noong siya ay nagpabinyag kay San Juan Bautista sa ilog ng Jordan. At sa kanyang pag-akyat sa langit ay iniutos niya sa mga apostol na gawing disipulo ang lahat ng mga bansa at sila'y binyagan. Ang kumpil naman ay mauugat natin sa pagsusugo ni Kristo ng banal na Espiritu. Ang Eukaristiya naman ay malinaw na itinatag ni Kristo noong huling hapunan at ipinag-utos na gawin ito bilang pag-alaala sa Kanya. Ang kumpisal ay nakaugat naman sa panalangin na itinuro ng ating Panginoon, ang Ama namin, kung saan humihingi tayo ng awa sa Diyos at nagagawa din tayo ng pagpapatawad sa ating kapwa na nakagawa sa atin ng masama. Ang pagpapahid naman ng langis ay nakabase sa pagpapagaling ng ating Panginoon. Ang matrimonya o ang kasal ay turo ni Kristo na ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. At ang banal na orden, ang pagkapari, ay ang paghahayo niya ng ating Panginoon sa mga apostol bilang mga pinunong lingkod ng simbahan. At dahil sa 7 sakramento ng ating simbahan ay nagpapabanal, sa isang tao lamang mag-uugat ang mga ito, kay Kristo, na pinagmulan ng kabanalan. Kaya naman magandang maunawaan natin na ang mga pari ay mga instrumentong kumakatawan kay Kristo sa tuwing ginaganap nila ang mga sakramento, na kung saan ang bunga nitong grasyang nagpapabanal o sanctifying grace ay nagmumula rin naman kay Kristo. Lagi nating tatandaan, mula kay Kristo, sa ngalan ni Kristo, at patungo kay Kristo.